Sina Maria at Clara ay iisa. Kaming dalawa sa puso't isip ay magkasama. Katulad ng apoy, kami ay nag-aalab sa dilim. Iisa ang dalangin at hangarin. Pasakitan ng mga taong may kaugnayan sa mga tao ng aapi at umalipos na kay Lola at sa aming ina. Kapatawaran at kapayapaan! Sa dami ng taong naghirap at namatay dahil sa kademonyohan niya, hanggang sa pangalawang buhay, dapat niyang pagbayaran yon. Doon siya nababagay sa impyerno. Pagbabayaran niyong lahat ng ito. Lahat na may gawa sa iyo nito ay sisingilin ko. Lahat kayo ay iisa-isahin ko. Babalikan namin kayo. Mga kaibigan kong uwak, pumarito kayo't pagsaluhan ng laman at dugo ng katawan ng lalaking ito. Huwag kayong titigil hanggat humihinga at hindi siya nauubusan ng dugo at lakas ng kanyang katawan. Dukutin niyo ang kanyang mga mata at pagpiestahan ng dila niya. Ayan na sila, ina. Taon 1973, Barangay Bagakay, Tacloban. Maririnig ang malakas na pagsipol ng hangin habang papaakyat sa matarik na daan si Nardo. Nagtataasan ang kanyang balahibo sa buong katawan dahil sa lamig na nanunuot sa kanyang balat. Kakatila lamang ng malakas na ulan ng mga sandaling yon, dahilan kung bakit tumutulo pa rin ang tubig sa laylayan ng kanyang suot na puting damit at maong na shorts. Sa tagiliran niya ay nakakabit ang iba't ibang anting-anting na nagsisilbing proteksyon upang tugisin ang mambabarang sa kanilang baryo. Hawak ang kanyang benditadong karit ay mababakas sa kanyang muka ang determinasyon na magpatuloy sa kanyang misyon nung gabing yon. Nais niya na kasing tapusin ang walang awang pagpapasakit ni Salve sa kanilang mga kababaryo. Walang pinipiling edad ang babae at kasarian sa kanyang mga nagiging biktima. Nagsimula ang puot at galit ni Salve dahil sa pagkamatay ng kanyang ina na bantog na mambabarang sa kanilang lugar. Yun kasi ang nagsilbing kabuhayan nito para mairaos ang pang-araw-araw na pamumuhay nilang mag-ina nung ito ay nabubuhay pa. Karamihan na lumalapit sa kanya ay mga dayo mula pa sa ibang baryo. Nag-iisang anak si Salve at sa murang edad pa lamang mulat na siya sa itim na karunungan. Sa kasamaang palad, dahil sa matinding galit ng mga kamag-anak ng naging biktima ng kanyang katakot-takot na pambabarang, ang siya ring naging mitsa ng kanyang kamatayan. Isang gabi, habang isinasagawa ang kanyang ritual sa pambabarang sa isang kubo na may kalayuan sa kanilang bahay, mahimbing namang natutulog noon si Salve. Bigla na lamang sumugod ang ilang mga kalalakihan na may dalang sulo, gayon din ang iba't ibang armas at pangontra sa pambabarang. Katapusan na ng kasamaan mo, tanda! Kailangan tamaan ang kanyang puso at basbasan ng banal na tubig upang tuluyan ng lisanin ng kadiliman ang kanyang katawan. Ngayon na! Hindi matatapos ang lahat ng ito. Pagsisisihan niyo kapag pinatay niyo ako. Isinusumpa ko. Naalimpungatan si Salve nang marinig ang sigaw ng kanyang ina at halakhak ng mga kalalakihan. Paglabas niya sa pinto sa kanilang bahay ay natanaw niya ang makapal na usok at lumalagablab na rin ang apoy sa kubo. Mula sa di kalayuan ay natanawan niya ang mga papaalis na lalaki na nababatid niyang siyang may kagagawan ng sunog na yon. Hindi! Nay! Nanay! Lakas loob niyang pinasok ang nagliliyab na kubo.
Anak, iwanan mo na ako dito. Kung hindi, pareho tayong mamamatay sa sunog. Hindi ko na kaya. Lumabas ka na at dalhin mo ang aklat ng karunungan. Tapusin mo ang aking nasimulan. Yakapin mo ng buong puso at kaluluwa ang itim na kapangyarihan. Hindi alam ni Salve kung saan siya kumuha ng lakas ng mga oras na yon para mabuhat ang kanyang ina na naliligo sa sarili nitong dugo. Bago pa man makalabas ay nabagsakan sila na nag-aapoy na kahoy mula sa bubong ng kubo na yon na tumama sa kanilang mag-ina. Napahiyaw si Salve habang gumagapang at pilit na hinihila palabas ang katawan ng dugoang matanda. Lumalagablab na rin sa apoy ang kasuotan ng naturang matanda. Ramdam ni Salve ang malaking paso sa kanyang muka at katawan. Gayon din ang pagkasunog ng kanyang buhok. Ngunit ng mga oras na yon, wala nang masasakit pa na makita na unti-unti nang nalalagutan ng hininga ang pinakamamahal niyang ina. Nanay, sumpain nawa ng Diyos ng kadiliman ng mga taong nang alipusta at lumapastangan sa iyo. Uubusin ko ang kanilang angkan. Gaggapang sila tulad ng apoy. Pasasakitan ko sila hanggang sa maghirap at mamuhay na tila sinusunog sa impyerno. Hintayin niyo ang bagsik ng aking paghihiganti. Nanay ko. Mula nung araw na yon, ang pagsapit ng dilim ay naging simbolo ng kamatayan. Naging mas malakas ang mambabarang na si Salve dahil sa kagustuhan nitong makapaghiganti. Buong puso niyang tinanggap ang itim na kapangyarihan na mas lalong pinagtibay ng kanyang puot. Dahil doon, wala siyang awang pumapatay ng mga tao sa buong baryo. Matapos ang ilang buwan niyang pagtatago sa bundok, ay naglakas loob ng hanapin siya ng isang tao na may kaugnayan sa kanyang matinding paghihiganti. Kailangan ko mapagtagumpayan ang ating pagharap, Salve. Siguradong ikaw nasa likod ng lahat ng ito. Wala ka rin talagang pinagkaiba sa nanay mo. Maaaring isa lang ang matitira sa ating dalawa. Pero bago pa man ako mamatay, sisiguruhin ko na hindi ka natuluyan pang makakapanghasik ng kasamaan sa baryong ito. Hindi ako nagsisisi na tinalikdan kita dahil masama ka. Kahit kailan, hindi ako magmamahal ng babaeng pumapatay at alagad ng demonyo. Nang marating niya ang bundok ay nakita niya ang isang kubo sa gitna ng matatayog na puno. Sa ganda ng lugar na yun, maaakit ka sa iba't ibang uri ng mga namumungang punong kahoy na nakapalibot doon. Hindi niya akalain na ang lugar na yon ay nagsisilbing tahanan ng isang mambabarang. Bagamat napakaganda at mayaman sa likas na yaman ang kabundukang yon, maliban sa mga bunga ng prutas ay mayroong kuweba na napapabalitang iilan lamang ang nakakaalam. Bibihira lamang ang nangangahas na pumunta roon dahil sa matatarik na daan at kinatatakutang makamandag na mga ahas, gayon din ang iba pang mababangis na ligaw na hayop. Mula nang pumanaw ang ina ni Salve ay nilisan niya na ang kanilang bahay, lalo na't naging nakakatakot ang kanyang itsura dahil sa natamo niyang peklat na nalapnos ng nagngangalit na apoy. Noong gabing pilit na tinakasan ng mag-ina ang kamatayan. Samantala, siguradong nandito lamang siya. Humanda ka, Salve, dahil sisiguruhin ko na ngayong gabi pagbabayaran mong lahat ng kasalanan mo. O hari ng kadiliman, pakinggan mo ang aking pagtangis. Sa bawat patak ng dugo sa manikang ito at bawat buntong hininga na katumbas ay pasakit,
Bigyan mo ko ng kapangyarihang pagtibayin ang aking sumpa sa bawat pagsapit ng dilim. Katulad ng kadiliman, lamunin nawa ng aking puot at paghihiganti ang mga tao sa buong baryo, lalong-lalo na ang mga kamag-anakan ng lumapastangan sa aking ina. Sa pamamagitan ng karayom at apoy ng kadiliman, lisanin nawa ng lakas ang katawan ng lalaking sa akin ay nang iwan. Iparanas mo sa kanya ang sakit na ang katumbas ay naghihingalong kamatayan. Walang liwanag na magliligtas sa kanila. Ano nangyayari sa akin? Nanghihina ang buo kong katawan. Napalugmok si Nardo sa kanyang kinatatayuan. Humihiyaw dahil sa tila ba pinipilipit na mga buto niya sa paa. Nardo! Saan ka kumuha ng lakas ng loob na hanapin ako matapos sa mahabang panahon? Ano? Masakit ba? Wala na palang masasaya pa na makita kang gumagapang sa sakit. Hindi ka pa rin nagbabago. Bahag pa rin ang buntot mo. Tingnan mong maigi ang hubog ng aking tiyan. Malapit ko nang isilang ang ating anak, Nardo. Ha? Buntis ka? Oo. At nababatid kong alam mo na ikaw ang ama ng batang ito. Pero hindi ka nararapat na maging ama, Nardo. Wala kang kwenta. Tingnan mong maigi ang mukhang ito. Nakakatakot ba? Pinandidirihan mo ba ako? Sapat na bang dahilan ito para ako'y iwan mo? Di ba itong dahilan kung bakit hiniwalayan at pinagtabuyan mo ko noon? Lalaking walang puso na matapos makuhang aking pagkababae ay itatapon na lamang ako na parang basura. Ngayon, harap-harapan kitang parurusahan hanggang sa ikaw ay mamatay. Itinaas ni Salve ang kanyang mga kamay habang ibinubulong ang kakaibang salita sa hangin, kasabay ang pamimilipit at paghiyaw ni Nardo. Gumagapang ang naglalakihang mga baging na lumaylay sa isang malaking puno at pumulupot yon sa buong katawan ng lalaki. Ang ilang maliliit na baging naman ay sumusuot sa bawat butas ng kanyang katawan, hanggang sa bumulwak ang dugo sa kanyang mata, ilong at bibig. Sa patuloy na paghigpit ng baging, lalo na sa kanyang leeg, ay tuluyan ng nawawalan ng pag-asa na siya ay makaligtas pa sa kamatayan. Tama na, Salve. Patawarin mo na ako at ang lahat ng mga nagkasala sa iyo. Matakot ka sa Diyos. At sino ka para diktahan ako? Ang mga hayop na pumatay sa nanay ko at ikaw ang dahilan sa kung anong kaya kong gawin ngayon. Kayo ang naglikha ng sarili niyong kamatayan. Kasabay ng kanyang halakhak ay umangat ang karit ni Nardo at lumutang yun sa ere at nagpaikot-ikot. Sa isang iglap lang, bumagsak ang ulo ni Nardo sa lupa. Dinampot yun ni Salve at naglakad patungo sa isang lugar habang nangingitim ang kanyang mga mata at patuloy sa pag-usal ng mga kahindik-hindik na salita. Pagdating niya, nagliparan ang mga paniki. Tuluyan niya nang pinasok ang lagusan patungo sa isang lugar kung saan maraming mga bungo ng iba't ibang hayop ang naroroon. May dalawang sulo na bigla na lamang nagsindi ng apoy. Ako'y alipin ng iyong kapangyarihan. Ang buhay na ito'y aking winakasan at malugod kong sa iyo'y inaalay kapalit ang kapangyarihan na walang kapantay. Matapos bigkasin ang mga katagang yon, ay napahawak siya sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang biglang paghilab at sakit nito. Manganganak na yata ako! Umaalingaw-ngaw ang kanyang paghiyaw, kasabay ng magkasunod na iyak
ng dalawang sanggol. Nanlaki ang kanyang mga mata, sabay na pahikbi nang makita ang dalawang malulusog na babae. Aking Panginoon, inaalay ko sa inyo ang aking mga anak. Gabayan at huwag mo silang pababayaan. Ikaw si Maria at ikaw naman si Clara. Kayong dalawa ay magkakampi at magsasama sa hirap at ginhawa. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Humupa ang sakit ng mga tao sa buong baryo, kapalit ng pagkawala at pagkamatay ni Nardo. Samantala, Siguradong hindi niya kinayang kalabanin si Salve o maaari ding binihag siya ng mambabarang na yon. Kinakailangan nating magtulungan para mahanap at tuluyang tapusin ang buhay ng mambabarang nasalot dito sa atin. Tama, hanapin natin siya. Sigurado nagtatago lang yun sa bundok. Tsaka baka sakaling buhay pa si Nardo, kawawa naman. Sa kabila ng kanilang pagpupursige, bigo silang mahanap ang nasabing mambabarang dahil sa malakas na itim na kapangyarihan na pumuprotekta sa mag-iina. Makalipas ang ilang taon, ang kuweba ang nagsilbing tahanan ng tatlo. Yun ang naging saksi sa pagmamahal ni Salve para sa kanyang kambal na anak. Umaalingaw-ngaw ang mga halakhak sa bawat sulok ng kuwebang yun sa tuwing naghahabulan ang magkapatid. Sa murang edad, ang Diyos na kinikilala ng kanilang ina ang siya ring sinasamba ng dalawa. Nang sumapit ang kanilang 13 kaarawan, ay tuluyan na nilang tinanggap ang itim na kapangyarihan. Tinuruan sila ni Salve kung paano gagamitin ang aklat ng karunungan. Malupit ang mundo para sa mga katulad natin, mga anak. Kaya hindi tayo maaaring maging mahina. Ang kaalaman natin na gamitin ang kapangyarihang itim upang kontrolin ang mga natural na bagay sa ating paligid. Mapakahoy man, lupa, hayop at lahat ng insekto. Gayon din ang tubig at apoy na maaari nating gamitin upang kumitil ng tao. Mga taong walang puso. Dahil sa mga tao, namatay ang lola ninyo sa sunog. Sila din ang dahilan kung bakit ganito ang aking itsura. Ang tatay ninyo, tinalikuran niya ako at hinusgahan. Iniwan niya ako ng panahong kailangan ko ng taong makakapitan. Huwag po kayo mag-alala, Ina. Kami na po ang bahala ni Clara. Halika na, Clara. Simulan na natin ang ritual. Panoorin niyo ho kami, Ina, kung gaano kami kahusay sa pambabarang. Handa ka na ba, Clara? Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Clara sa kanyang kakambal. Sabay hinawakan ang kamay nito at tumungo sa kanilang altar. Sina Maria at Clara ay isa. Kaming dalawa sa puso at isip ay magkasama. Katulad ng apoy, kami ay nag-aalab sa dilim. Iisang dalangin at hangarin. Pasakitan ng mga taong may kaugnayan sa mga taong ng api at umalipasta kay Lola at sa aming ina. Mahusay mga anak ko. Kinalulugdan kayo ng ating Panginoon at natitiyak kong mas lalo niyang pagtitibayin ang kapangyarihan ninyo. Muling nanumbalik ang takot ng mga tao sa baryo dahil sa iba't ibang sakit sa balat na tumutubo sa iba't ibang parte ng kanilang katawan. Ang mga matatanda naman ay nagkakaroon ng malalim na sugat sa likod na pinamamahayan ng mga uod na hindi malaman kung saan nagmumula. Erning, anong gagawin ko? Lumalala na ang kalagayan ng anak natin. Utang na loob, gumawa ka naman ng paraan. Huwag mong hayaang mapatay na mambabarang si Andoy. Siguradong may kinalaman pa rin si Salve sa mga nangyayari at sa pagkakataong ito, mas lalo siyang lumakas.
Huwag ka mag-alala. Panahon na para humingi ng tulong sa mga mahuhusay na albularyo at antingero sa ibang baryo upang mamatay na ang salot sa baryong ito. Patuloy lang tayo magdasal at sa pagkakataong ito ay higit pa natin pagtibayin ang ating pananampalataya. Hindi mamamatay si Andoy. Pangako yan. Isang araw, bandang 4:00 ng hapon, isang grupo ng mga kalalakihan ang paparating, mga antingero at albularyo na nagkaisa upang hanapin at patayin si Salve sa masukal na bahagi ng bundok. Mga anak ko, magtago lang kayo dito sa kuweba. Kailangan ko silang linlangin. Malalakas sila at hindi natin sila kayang labanan. Iligtas niyo ang mga sarili niyo. Pangako, ano man ang mangyari ay babalikan ko kayo dito. Mapatay man nila ang katuwang lupa ko, gagawa ako ng paraan at babalik ako sa inyo. Walang makapaghihiwalay sa ating tatlo. Pangako yan. Ina, mag-iingat po kayo. Hihintayin po namin kayo ni Maria. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Ilang hakbang papalayo si Salve sa kambal nang lumingon siya sa mga ito na noon ay humihikbi at nag-aalala para sa kalagayan ng kanilang ina. Tumakbo ang dalawa papalapit kay Salve at mahigpit siyang niyakap ng mga ito. Napabuntong hininga at pasimpleng nagpahid ng luha ang kanilang ina bago tuluyang tumalikod at umalis. Samantala, bago pa man marating ang kuweba ng grupo ng albularyo at antingero na nagsanib puwersa upang hanapin at patayin si Salve, ay marahang ibinulong sa hangin ng mambabarang ang kanyang ritual upang linlangin ang mga yon at hindi makarating sa kuweba kung saan nagtatago sina Maria at Clara. Sinusubukan niyang tayo ay linlangin. Nasa paligid lang siya at nagmamasid sa atin. Kailangan natin talasan ang ating pakiramdam. Panahon na para pahinain natin siya at pagbayarin upang tuluyan ng matapos ang paghihirap ng kanyang mga biktima. Umupo ang mga yon at pumorma ng hugis pabilog. Mahigpit ang pagkakahawak sa kani-kanilang mga kamay at sinimulan ang ritual. Diyos Amang Mahabagin, pakinggan mo ang aming panalangin. Ikaw ang aming gabay at lakas. Ang dakila mong liwanag, ang pag-asa at kaligtasan namin. Ang sugo ng dilim ay iyong yakapin upang makita ang liwanag at tuluyan ng talikdan ng kadiliman. Salve, magpakita ka, nararamdaman ka namin. Sumuko ka na upang hindi ka na masaktan. Huwag mo kaming pilitin na gamitan ka ng armas na maaari mong ikamatay. Bibigyan kita ng pagkakataon na magbagong buhay. Magpakita ka na! Hindi tayo naparito para kaawaan at bigyan ng pangalawang pagkakataon ng babaeng yan. Kailangan natin siyang patayin katulad ng kung paano namin pinatay ang kanyang ina. Kailangan rin natin siyang saksakin sa puso at sunugin para tuluyan na magkaroon ng katahimikan ng mga tao sa ating baryo. Ang salot ay salot, kaya dapat siyang mamatay. Napakasama mo. Ikaw ang papatayin ko, hangal na albularyo. Kasabay ng umaatikabong galit ay ang paglakas ng hangin at pagyanig ng lupa kasabay ng mga nagliliparang tuyong dahon at alikabok. Nagtulong-tulong ang mga antingero na labanan si Salve. Pinagsanib nila ang kanilang puwersa habang ang isa roon ay patuloy sa pag-usal ng mga kakaibang salita upang manghina ang mambabarang. Ang ilan sa mga sanga ay nagkakandabali na at bumabagsak sa bawat paghiyaw ng mambabarang. Patuloy din sa pagbigkas ng orasyon si Salve habang namumuti ang kanyang mga mata, kasabay ang patuloy na pagyanig ng lupa at pag-ihip ng napakalakas na hangin. Kakaiba ang kanyang lakas. Huwag kayong bibitaw. Kailangan natin maisuot ang kwintas na ito sa kanya.
Hindi niyo ako kaya! Ano nangyayari? Anong ginagawa niyo? Huwag! Nasasaktan ako at nangihina ang buo kong katawan! Gaano man kalakas ang itim na kapangyarihan, hindi ka magwawagi dahil kailanman hindi pahihintulutan ng Diyos na maghari ang kasamaan. Naway mahanap mo sa puso mo ang kapatawaran at magkaroon ka ng kapayapaan. Sabay-sabay nilang itinapat ang kanilang mga suot na kwintas sa nakalutang na si Salve. Humiyaw yun na tila ba napapaso hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Sa gitna ng mga antingero at albularyo, nagmamadali nilang isinuot ang isang kwintas na kargado ng iba't ibang orasyon kay Salve. Nangisay ang babae hanggang sa nanigas ang buo niyang katawan at ilang sandali lamang ay nagmistulang kulay itim ang balat nito. Binasbasan din nila yon ng banal na tubig, sabay nagluwa ang bibig ni Salve ng nakakasulasok na putik at lumabas ang itim na usok kasabay ng malakas na halakhak na hindi nila mawari kung ano. Malaya na ang katawan niya sa itim na kapangyarihan. Wala na siya. Kaawa-awang si Salve. Ibaon natin sa hukay ang kanyang katawan. Basbasan at alayan ng panalangin para magkaroon ng kapatawaran ng kanyang mga kasalanan at mahanap niya ang kapayapaan sa pangalawang buhay. Kapatawaran at kapayapaan? Sa dami ng taong naghirap at namatay dahil sa kademonyohan niya, hanggang sa pangalawang buhay ay dapat niyang pagbayaran yon. Doon siya nababagay sa impyerno. Hindi ikaw ang magpapasya, Erning. May Diyos na siyang nakakaalam sa lahat. Makasalanan man ay kanyang pinatatawad. Tandaan mo na ang mga mambabarang na katulad nila ay minsan ring naging mabuting tao. Ngunit dahil sa mga mapang-abuso, dahil sa sakit at galit, napilitan silang kumapit sa tawag ng kadiliman. Walang taong hindi nagkakasala sa mundong ito. Matapos sabihin yon ng isang antingero, ay tinitigan niya si Erning ng masama at napangisi naman, sabay na pailing-iling ang mga kasamahan nila dahil sa inasal nito. Matapos maghukay ay inilibing nila ang katawan ni Salve, binasbasan at inalayan ng dasal. Pagtalikod nila ay may isang itim na paru-paro. Ang noon ay dumapo sa isang puting bulaklak na gumagapang sa tagiliran ng hukay kung saan nakabaon ang katawan ng mambabarang. Samantala, pagkagat ng dilim, hindi na mapakali ang kambal dahil hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin ang mag-ina. Masama ang kutob ko. Imposibleng hindi siya makabalik hanggang sa mga oras na ito kung wala... Pwede ba, Clara? Huwag ka magsalita ng ganyan. Walang masamang nangyari kay Ina. Halika na, kailangan na natin siyang hanapin. Pero, paano kung mapahamak din tayo? Kabilin-bilinan niya, huwag tayong aalis dito. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Para saan pa tinuruan niya tayong gamitin ang itim na kapangyarihan kung hindi natin gagamitin para tulungan at iligtas siya? Huwag sila magkakamaling saktan si Ina. Pag nagkataon, isusumpaan nila ang mga natitira nilang araw dito sa lupa dahil sobrang sakit ang ipaparanas ko sa kanila. Magkaharap at magkahawak ng kamay, sabay na umusal ng mga kakaibang salita sina Mara at Clara. Isang sandali lamang ay isang kulay itim na ibon ang dumapo sa balikat ni Maria. Lumipad yun ng marahan na animoy may nais ipahiwatig. Clara, alam niya kung nasaan si Ina. Kailangan natin siyang sundan. Lakad-takbo nilang sinundan ng ibon hanggang sa dumapo yun sa isang puno. Nagkatinginan ang dalawa sa kanilang nakita. Isang bagong hukay na tinabunan ng lupa ang naroroon sa paanan ng punong yun. Hindi maaari.
Ina! Habang umiiyak sina Maria at Clara ay walang kasing bilis nilang hinalukay ang lupa hanggang sa makita ang katawan ng kanilang inang si Salve. Maitim na ang balat na tila ba nasunog yun. Kulay lila ang kuko at labi, gayon din ay kahindik-hindik ang nakadilat nitong mga mata. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito. Lahat na may gawa nito sa inyo, sisingilin ko. Lahat kayo, iisa-isahin ko. Babalikan namin kayo. Ina, bakit mo kami iniwan? Maria, anong gagawin natin? Pinagtulungan nilang buhatin ang katawan ni Salve, pagkatapos ay dinala nila yon sa kuweba. Matapos nilang ihiga sa may tapat ng kanilang altar, sinindihan ni Maria ang isang malaki at kulay itim na kandila. Habang patuloy sa pagtulo ang luha ni Clara, nanginginig ang kanyang kamay na kinuha ang libreta, sabay lumuhod at itinaas yon, pagkatapos ay nag-usal ng kakaibang salita. Inilapag ni Clara ang libretang yon sa pagitan nila ni Maria. Ipinatong ang kanilang mga kamay at sinimulan ang kanilang ritual. Kami ay isa sa puso at diwa. Ama ng kadiliman, kami ay iyong tulungan. Sa tulong ng iyong kapangyarihan, bumangon at muling mabuhay ka, Ina. Tayo ay maghahasing kasamaan, maghihigay at ang mga nagkasala ay pasasakitan. Ina, ika'y muling mabubuhay sa ibang katauhan. Katauhan na mamahalin ng mga taga-baryo upang sila'y ating maparusahan ng walang kamalay-malay. Umalingaw-ngaw ang kahindik-hindik na pagtangis ng kambal sa loob ng kuweba, kasabay ng libo-libong nagliliparang mga paniki. Nang mga oras na yun, naglabasan sa kani-kanilang mga lungga ang mga ahas at gumapang malapit sa kinaroroonan ng kambal, na tila nakikiramay at nag-aabang sa kalalabasan ng kanilang isinasagawang sagradong ritual. Makalipas ang 1 taon, paisa-isa pa ring nagkakasakit ang mga antingero at albularyo, pati na rin ang kamag-anak nila sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nababatid ni Erning na nananatiling matibay ang sumpa ni Salve para sa mga taong binarang nito bago nila ito mapatay. Walang kamatayang sumpa na hindi basta-basta matatanggal ng simpleng albularyo o mahinang mambabarang lamang. Tay, ilang beses na tayong tinanggihan ng mga kaibigan mong albularyo. Ikaw, ilang beses nyo na rin sinubukang pagalingin tong sakit ko pero wala rin namang nangyayari. Huwag na tayong umasa na gagaling pa ako. Napapagod na rin po kasi ako eh. Tanggapin na lang po natin na sa isa sa mga araw na ito, mamamatay na rin ako katulad ng nangyari kay nanay. Ay, hindi anak. Hindi ka maaaring mamatay. Hindi na ako makakapayag pa na mawala ka sa akin katulad ng nanay at Leonardo mo. May maglolang albularyo sa karatig baryo. Marami na raw na napagaling na mga taga rito sa atin. Pupunta tayo doon bukas at naniniwala ako na sila ang sagot sa mga dasal natin. Gagaling ka at manunumbalik ang dati mong sigla. Magagawa mo pang ang ibigay ang kahilingan ko na magkaroon ng apoy. Anak, kung kinakailangan pumunta pa sa iba't ibang lugar para makahanap ng albularyong kaya magtanggal ng sumpa ng mambabarang, gagawin natin yan. Basta ipangako mo sa akin na lalaban ka lamang, ha?
Mahigpit na niyakap ni Erning ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na noon ay halos butot balat na lamang. Malalim ang mga mata at hindi makalakad ng maayos. Nang araw ding yun, bago sumapit ang dilim ay pinakain na ni Mang Erning ang kanyang anak na si Andoy. Pagkatapos ay inayos niya ang sapin sa katreng higaan nito. Ilang sandali lamang, humawak yon sa kanyang ulo nang marinig ang mga boses na hindi niya maipaliwanag kung saan nanggagaling. Kasabay noon ay parang pinipiga ang kanyang ulo. Nagmamadali naman na nilapitan yon ni Mang Erning. Anak, anong nararamdaman mo? Tay, ayaw ko na. Gusto ko nang mamatay. Hindi ko na kaya ang sakit, Tay. Kaunting tiis na lamang, anak. Patawarin mo ko. Kung hindi dahil sa akin at sa Leonardo mo ay hindi sana mangyayari sa iyo ang ganito. Kung maaari ko lang akuin ang sakit nararamdaman mo sa ngayon, ginawa ko na. Lakasan mo lamang ang loob mo, anak. Magtiwala lang tayo sa Diyos na malalampasan natin ang lahat ng ito. Kinaumagahan, nang makarating ang mag-ama ay marami nang nakapilang magpapagamot sa labas ng isang kubo kung saan nakatira ang isang matandang babae at dalaga. Malayo pa'y natanawan na nila ang magandang ngiti ng dalaga na nagngangalang Maria habang inaasikaso ang mga naroroon. Maraming salamat ho, Lola, Maria. Malaki ho kayong biyaya para sa mga taga rito at maging sa karatig lugar. Para ho sa mga katulad namin na walang sapat na pera at napakalayo ho ng ospital dito sa atin. At saka kayo lamang ho ang may kayang magpagaling sa kahit na anong uri ng sakit. Kung hindi ho dahil sa inyo ay baka hanggang ngayon ay hindi pa rin ho ako nakakalakad. Walang anuman ho. Masaya po kami na makatulong sa mga taong may sakit. Mula ho nung bata pa ako ay palipat-lipat na po kami ng lugar para ho makatulong sa mga katulad ninyo. Maria, apo, asikasuhin mo ang bagong dating. Mukhang malala ang lagay ng pasyente. Sige po, Lola. Manong, mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Magandang araw po sa inyo. Tuloy po kayo. Ay, magandang araw din, Iha. Nandito kami at nagbabaka sakali na mapagaling niyo ang anak ko. Isa din akong albularyo, ngunit hindi sapat ang aking kakayanan na baliin ang sumpa na ikinabit ng mambabarang na nakaalitan ko noon. Nabarang ho pala siya. Nako, huwag ho kayo mag-alala. Kayang-kaya ho namin yan ni Lola. Karamihan po sa mga pasyente namin ay biktima ng pambabarang. Kaya nga po dapat ay nag-iingat tayo sa mga taong naagrabyado natin. Hindi po ba? Hindi naman po kasi gumaganti ang mga yan ng walang dahilan. Sandali lamang ho at may mga naunang pasyente. Ay, hindi nyo ba maaaring unahing gamutin ang anak ko? Nagmula pa kami sa kabilang baryo at tingnan mo naman ang kalagayan niya kumpara dyan sa ibang ginagamot ninyo. Abay, hindi pwede yan. Kami ang nauna dito. Oo nga naman. Pumila din kayo. Lahat kayong nandito ay gustong gumaling sa kung anumang sakit na nagpapahirap sa inyo. Lahat ay galing din sa malayo. Kaya sana'y matuto tayong maghintay. Napakasama talaga ng ugali mo, Erning. Pareho lang kayo ng kapatid mong si Nardo. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niyo sa akin. Ngayon na muli nagtagpo na ang ating landas, maniningil na ako. Sa pagkakataong ito, hindi mo na matatakasan ang pasakit na nararapat sa iyo. Matyagang naghintay na lamang ang mag-ama hanggang sa matapos ang mga naunang nakapila para magpagamot. Napakarami na nagpapagamot dito. Kahit donasyon lamang ang hinihingi nila at kung ano-anong gulay o prutas ay tiba-tiba maglolang ito.
Matagal na panahon na rin akong nanggagamot pero hindi katulad nito. Ano kaya ang sikreto nitong dalawa? Tay, nandito ho tayo para gumaling ako. Hindi para alamin kung anong klase ng panggagamot ang ginagawa nila. Isa pa, mamaya ho ay malalaman din naman natin kapag tapos na ang... napakarami talaga. Nahihilo pa naman ako at makirot pa rin ang ulo ko. Nagnanaknak na naman ang sugat ko sa binti. Tay! Makalipas ang 3 oras na paghihintay, nakaidlip na sa upuan ang mag-amang sina Erning at Andoy. Kayo na ho ang sunod. Ano pong pangalan nyo? Ako si Andoy. Andoy, at siya naman ang tatay mo? Magpapagamot din ba siya? Nako iha, wala akong sakit. Hindi ako basta-basta tinatabla ng sakit dahil may agimat ako na nagmumula sa bulaklak ng langit at lupa. Ito, pagmasdan mo, mas kilala din ito sa tawag na Gumamela Celis. Tingnan natin kung gaano kakatibay. Tuloy na ho kayo. Samahan niyo ho ang anak niyo sa loob. Si Lola Salve na ho ang bahalang manggamot sa anak ninyo. Ha? Anong pangalan ng lola mo? Salve? Oho, may problema po ba? Bakit ho parang takot na takot kayo? Ay nako, hindi iha. May naalala lamang ako. Halika na Andoy, kumapit ka sa balikat ko. Sa laki ng nabawas sa katawan mo ay hindi ko maintindihan kung bakit napakabigat mo pa rin. Nabibigatan rin ho ako sa sarili kong katawan. Tuloy kayo at paupuin mo siya dito. Masyadong malakas ang sumpa na nakakabit sa anak mo. Isang sumpa na hindi basta-basta magagamot ng kahit sino man. Ngunit may isang paraan para gumaling ang anak mo. Kailangan may magsakripisyo. Ikaw ang dapat magsakripisyo dahil sa nakikita ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang iyong anak. Malaki ang iyong utang. Buhay ang hinihinging kabayaran. Kung may kaugnayan po ang mga nangyayari sa anak niyo sa nakaraan, kailangang maisakatuparan kung ano ang kagustuhan ng mambabarang na yon. Tama ka, Apo. Mas nagiging makapangyarihan kasi ang sumpa na nagmula sa puso ng isang mambabarang na puno ng galit at hangaring makapaghiganti. Sa nagayay, kailangan mong pagbayarin ng mga taong may kaugnayan sa hirap na pinagdaanan ng mambabarang. Ano ang kasalanan mo sa kanya? Wala. Sadyang alagad lang talaga ng demonyo ang mambabarang na yon. Huwag ka nang magsinungaling. Hindi kita matutulungan kung hindi ka magsasabi ng totoo. Ano ang ginawa mo? Katulad ng mambabarang na yon, gusto ko lang din naman maghiganti dahil pinatay niya yung kapatid kong si Nardo. At saka halos buong angkan namin at malalapit na kaibigan ay dinamay niya. Kaya lumapit ako sa ibang mga albularyo at antingero para hanapin siya sa bundok at patayin. Nang sa ganun ay matapos na ang kademonyohan niya. Naging mas malakas ang sumpa dahil sa pagpatay niyo sa kanya. Sigurado pa kayong napatay niyo siya? Siguradong sigurado. Hindi lamang ako ang saksi. 6 kami magkakasama. 2 na lamang kaming natitira at yung 4 ay binawian na ng buhay nitong mga nakaraang linggo lamang. Biglaan ang kanilang pagkamatay. Nakakatakot ang itsura ng bangkay. Gayon din ay agad na pinagpipiestahan ang uod kahit pa ilang minuto pa lamang ang lumipas mula nang malagutan ng hininga ang mga bangkay ng mga yon. Kung may 2 pang sangkot na nananatiling buhay, yun ang dahilan kung bakit nananatiling mabisa ang kanyang binitawang sumpa. Dahil kailangan mamatay ng lahat ng may kasalanan sa kanya. Ikaw ang isusunod niya o ang isa pang kasamahan mo. Ilang sandali lamang ay nag-iba ang boses ni Aling Salve at nanlisik ang mga mata nito. Mahigpit na hinawakan ng kabilaan niyang kamay ang leeg ni Erning.
Sa lakas ay halos lumabas ang dila ng matandang lalaki. Magbabayad ka, Erning! Kamatayan mo at lahat ng lumapastangan sa akin ang kabayaran ng lahat! Kailangan mong pumatay at mamatay kung gusto mong mailigtas ang pinakamamahal mong anak! Bitawan mo ako! Nag-usal ng kakaibang salita si Maria at tinapik ang kanyang lola, sabay nawalan yun ng malay. Ano nangyari? Sumapi ang hindi matahimik na kaluluwa ng mambabarang na naghahanap pa rin ng hustisya, Andoy. Nakakalungkot mang isipin na kapalit ng tuluyang paggaling mo ay kailangan mo ng pagbayaran ng tatay mo ang mga kasalanan niya. Kasalanan bang pumatay ng isang taong makasalanan? Ng isang mambabarang? Dapat lang naman siyang mamatay dahil sa alot siya. Magtatay nga talaga kayo. Hindi magiging madali para sa inyo ang lahat. Ngayon, naamoy ko na ang hustisya na nararapat para sa aking nanay at sa pagpatay niyo sa akin. Mas mainit pa sa apoy at mas malalim pa sa lupang hinukay niyo ang kagustuhan kong tapusin ang buhay mo, Erning, pati ng mga kasama mo. Pasensya ka na, Andoy. Pansamantala ay kailangan mo munang pagtiisan ang sakit na iyong nararamdaman. Ano ang nangyari sa akin? Maupo muna kayo, Lola. Sinapian po kayo ng kaluluwa ng mambabarang. Sinapian? Ay, Diyos ko! Maaaring wala pang kapayapaan ng kanyang puso. Erning, hanggat nabubuhay ka at ang isa pang antingero, ay hindi mapapawalang bisa ang sumpa. Ay, Andoy, oorasyonan kita para kahit papaano'y makatulog ka ng mahimbing sa gabi at hindi mo rin maramdaman ang kirot ng mga sugat sa binti. Gayunpaman, hindi pa manunumbalik ang lakas mo at tuluyang mawawala ang sumpa kung hindi magagawa ng Tatay Erning mo ang nararapat para matapos na ang sumpa ng mambabarang na may gawa nito sa iyo. Kapatawaran o kamatayan ang iginawad niya. Erning, alam kong natatakot ka, ngunit hindi masamang magbaka sakali para sa kaligtasan at kagalingan ni Andoy. Kung yan lang ang tanging paraan para matapos na ang lahat ng ito, gagawin ko. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita, Erning. Sa araw ng Biyernes, kailangan nating bumalik sa lugar kung saan niyo siya inilibing. Habang nakikipag-usap ang matanda at abalang nakikinig ang mag-ama, ay pasimpleng bumubulong si Maria sa hangin. Umuusal ng mga salita upang maging sunod-sunuran si Mang Erning sa kung anumang ipag-uutos nila. Andoy, ito pala ang langis na kailangan mong ipahid sa katawan mo oras na nangihina ka o kaya naman nanumbalik ang sakit na nararamdaman mo. Maaari mo tong ipatak sa tubig at inumin para maging mas mabisa. Maya-maya, nagpaalam na ang mag-ama. Nakangisi namang kumakaway ang matanda at si Maria. Kapansin-pansin ang kakaibang liksi ng katawan ni Andoy na labis namang ikinatuwa ni Mang Erning. Dapit hapon na nang makarating sila sa kanilang bahay, humarap siya sa salamin. Bagamat malakas ng mga oras na yun, ay napabuntong hininga na lamang siya nang makita ang kanyang itsura. Huwag ka mag-alala, anak. Sisiguruhin ko na gagaling ka. Hindi po ba delikado? Paano po kung mapahamak kayo? Magagawan ko ng paraan kung paano ko mapagtatagumpayan na matigil ang sumpa ni Salve. Sinisiguro ko sa iyo yan, anak. Tinapik niya si Andoy sa balikat bago nagtungo sa kusina para maghanda ng kanilang hapunan. Humiga naman sa katre si Andoy at ipinikit ang kanyang mga mata.
Agad naman yung nakaidlip dahil sa matinding pagod. Nang makaluto na ng hapunan ay ginising siya ni Mang Erning at sabay na silang kumain. Namangha naman si Mang Erning kung gaano kaganang kumain ang kanyang anak na si Andoy. Ay, dahan-dahan naman anak. Parang 1 taong kang hindi kumain ah. Pasensya na po tay, gutom lang po talaga ako. Ngayon ko lang po ulit nalasahan na maayos ang pagkain mula ho nung magkasakit ako eh. Ay, sige lang anak, kumain ka pa. Huwag ka mag-alala, ipagluluto kita ng mga paborito mong pagkain para bumalik na ang dati mong katawan. Salamat po tay. Pagkatapos kumain ay agad na rin silang tumungo sa kani-kanilang higaan. Bago pa man matulog ay naghaplas na ng langis sa iba't ibang parte ng kanyang katawan si Andoy. Ano kayang meron ng langis na ito? Ang sarap sa pakiramdam. Sa wakas, makakatulog na ulit ako ng maayos. Habang mahimbing na natutulog si Andoy, napabalikwas naman si Mang Erning sa kanyang higaan. Naglalakad at tila ba wala sa kanyang sarili. Ngayong gabi ay puntahan mo ang kaibigan mo na kasamahan mo sa pagpatay sa akin. Sindakin mo siya at patayin upang kahit papaano ay makabawi ka man lang sa mga kasalanan mo sa akin, Erning. Tumango sabay pumunta sa kusina si Erning. Kinuha niya ang isang kutsilyo. Pagkatapos ay lumabas ng bahay at tumungo sa kabilang baryo. Erning, anong ginagawa mo rito? Tsaka teka, bakit may dala kang kutsilyo? Nandito ako para tulungan ka. Hindi ba't nahihirapan ka na dyan sa sakit na iniinda mo? Total mukhang hindi ka na rin naman gagaling. Sa tingin ko, mas mabuti pang patayin na lang kita. Napakasama mo, Erning. Matapos kitang tulungan noon, paano mo ako magagawang patayin? Ha? Dahil kailangan. Itong bagay sa'yo. Pinagsasaksak ni Mang Erning ang antingero sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dumanak ang dugo sa katring hinihigaan nito hanggang sa tuluyan ng nalagutan ng hininga. Matapos yun, umuwi siya na tila ba walang nangyari. Pagpasok sa kanilang bahay ay bumalik ito sa sarili niyang pag-iisip. Napatingin siya sa kanyang kanang kamay na may hawak na kutsilyo. Ganoon din sa damit niyang punong-puno ng dugo. Nanginig ang kanyang kamay dahilan para mabitawan ang kanyang hawak. Nagmadali siyang naghugas para matanggal ang nakadikit at napakalansang dugo. Nagmamadali niyang hinubad ang kanyang damit sabay isinilid yun sa sako. Tay, bakit hindi pa rin po kayo natutulog? Ay, sinikmura lang ako anak kaya magpapainit lang ako ng tubig, ha? Ay, sige ho tay, matulog na ho kayo, gabing-gabi na eh. Dala ang sako, posporo at bote na may lamang gaas ay tumungo siya sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Sabay binuhusan at sinindihan yon. Ay, ano nangyayari sa akin? Saan ako nang galing? Bakit ang dami kong dugo at bakit may dala kong kutsilyo? Wala akong maalala. Samantala, Wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Dahil sa pagsamba at pakiusap ninyo sa itim na kapangyarihan, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapaghiganti sa pamamagitan ng pagsalib sa katawan na ito. At dahil yun sa inyo, Maria, bukas maaga tayong aakyat sa bundok. Siguradong matutuwa siya kapag nalaman niya na unti-unti na nating napagtatagumpayan ng ating mga plano.
Nakakalungkot lang isipin na pagkatapos ng lahat ng ito ay tuluyan ko ng lilisanin ang mundo ng mga tao. Ngunit sa pagkakataon nito, mas kampante na ako sa kakayahan ninyo, mga anak. Kapag wala na ako sa tabi nyo, sigurado kung kayang-kaya nyo ng protektahan ng isa't isa. Oo naman po, kayo nagturo sa amin na maging malakas at palaban. Kung pwede lamang pong pigilan ng mga araw ay ginawa na namin ni Clara para lang magkasama-sama pa tayo ng matagal. Huwag kayong mag-alala. Kung darating man ang araw na hindi niyo na ako makikita, lagi niyo lang isipin na binabantayan ko kayong magkapatid. Mahigpit niyang niyakap si Maria na noon ay nakaupo sa kanyang tagiliran. Nagpatuloy sila sa pag-uusap habang pinagmamasdan ang maliwanag na sikat ng buwan sa kalangitan. Kinaumagahan, kasabay ng kumakalat na balita tungkol sa pagkamatay ng isang albularyo ay ang naguguluhang si Mang Erning na hindi malaman kung saan siya nanggaling noong gabing yun. Samantala, masaya namang inakyat ni na Maria at Lola Salve ang bundok para kumustahin ang kanyang kakambal na si Clara. Si Clara ang gumagawa ng langis na may mga halamang gamot na ginagamit nila sa panggagamot. Ina, Maria, kamusta po kayo? Alam niyo ho, napakarami kong langis na nagawa habang nandun kayo sa sentro. Buti naman at pinuntahan niyo ako dito. Nakakalungkot palang mag-isa, Ina. Ayaw mo naman kasing samahan kami ng kapatid mo. Ayaw ko po talaga, Ina. Ayaw ko po sa mga tao. Dito na lamang po ako, mas tahimik at mas malayo sa gulo. Baka kung ano pang magawa ko sa kanila. Alam niyo naman po kung anong kaya kong gawin kapag nagagalit ako. Baka mamaya, maubos ko pa lahat ng mga masasamang tao sa baryo. Ay... Para saan naman ang buntong hininga na yan? Naisip ko lang po na kung hindi na lang po tayo naghihiganti at mas pinili na lang nating mamuhay dito malayo sa mga tao, baka sakaling hindi na umabot sa punto na napatay kayo ng albularyo at antingero. Ay, anak, hindi sa lahat ng oras ay kailangan nating pabayaan lamang ang mga taong nananakit sa atin. Hindi maaaring wala kang gagawin kahit nasasaktan ka na. Kapag hindi tayo lumaban at nagiganti, iisipin nilang tama ang kanilang ginagawa. Pagkatapos ng ginawa nila kay Lola at kay Nanay, dapat bang magtago lang tayo dito sa loob ng kuwebang ito? Pero hanggang kailan tayo maghihiganti? Paano kung isa naman sa atin ang mapahamak? Paano kung ikaw naman o ako? Marami rin tayong mga dinamay na hindi dapat dahil nagpadala tayo sa galit natin sa kanila. Hanggat hindi tayo tumitigil sa paghihiganti sa mga taong may kasalanan sa atin, hindi tayo mamumuhay ng payapa. Kaya sana pagkatapos ng pangako natin sa Ama ng Kadiliman, subukan na lamang nating mamuhay ng tahimik dito, Maria. Kaunting tiis na lamang, mga anak. Matatapos din ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, Clara. Malapit na mangyari ang hinahangad mong kapayapaan. Basta ako, wala akong pinagsisisihan sa ginagawa natin. Tama lang naman yun sa mga katulad nila. At kung magkataon, paulit-ulit ko silang pasasakitan dahil kailangan nilang matikman ang mapait na bunga ng kanilang kasamaan. Napabuntong hininga na lamang si Salve na noon ay nasa katauhan pa rin ng isang matanda. Hinimas niya ang buhok ni Clara, sabay matamis na nginitian yun. Nababakas sa mata ni Clara ang takot, lalo na't nababatid niya na ilang araw na lamang ay tuluyan ng mamamaalam ang kanilang ina. Malapit na nating maipaghiganti si Ina. Bukas na bukas din ay pagbabayarin na natin si Erning sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos, doon na tayo maninirahan sa sentro.
Gagamitin natin ang kapangyarihan nating manggamot kapalit ng pera. Kaya nating mabigay ng sakit at kaya rin nating gumawa ng lunas. Mamumuhay tayo katulad ng mga normal na tao. Walang makakaalam sa sikreto natin. Huwag mong kakalimutan na tayo ay alagad ng dilim. Hindi tayo maaaring sumuway dahil kapag nagkataon, mapapahamak tayo. Tanggapin na lang natin na itong buhay na nakatakda para sa atin. Clara, anak, bukas ay kailangan ko ang tulong mo. Doon sa dating lugar, bago sumapit ang dilim, ay puntahan mo ako. Ikaw naman, Maria, ikaw na ang bahala kay Andoy. Kapag nagawa ko na ang misyon ko, ay magsasama kayong magkapatid sa sentro. Doon ay ipagpapatuloy ninyo ang buhay na ating nasimulan. Huwag po kayo mag-alala, Ina. Kami po ni Clara ay magkakampi sa lahat ng pagkakataon. Sapat nang itinuro niyo sa amin at ang mga pangaral niyo para mabuhay ng malaya at ipagtanggol ang aming mga sarili. Kinaumagahan, araw ng Biyernes, alas 4 ng umaga pa lamang ay nagtungo na ang mag-amang sina Erning at Andoy sa bahay ng kilalang maglolang albularyo. Nakarating sila bago pa sumapit ang alas 6 ng umaga. Kung ano man ang mangyari sa akin, anak, lagi mong tatandaan na mahal kita. Gusto kong maranasan mo kung gaano kasaya mabuhay. Tay, ipinagdarasal ko pa rin na magkakasama tayo. Kailangan pa ba talagang may magsakripisyo? Wala na po bang ibang paraan? Pasensya ka na, iho. Hindi ito madali para sa iyo. Ikinalulungkot ko dahil ito na lamang ang tanging paraan para matapos na ang sumpa ng pagpapahirap sa iyo at sa iba niyo pang kamag-anak na walang kamalay-malay na nadamay dahil sa kasalanan ng tatay mo. Mahigpit na niyakap ni Andoy ang kanyang ama na si Erning, na pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Patuloy sa paghikbi ang binata habang tinatanaw papalayo ang kanyang tatay Erning. Naiwan si Andoy sa bahay kasama si Maria. Sinimulan ng dalaga ang ritual. Nagsindi siya ng mga kandila na may iba't ibang kulay. Nag-usal ng mga dasal. Kailangan natin mag-alay ng panalangin para maisagawa nila na maayos ang ritual. Kapag nagtagumpay si Lola at ang tatay mo, naputuli ng sumpa ng mambabarang na may gawa niyan sa'yo, babalik na sa normal ang katawan mo. Mamamatay ba talaga si tatay? Malamang dahil tatapusin siya, Nina. Huwag ka mag-alala. Kapag napatawad siya ni Salve, hindi siya mamamatay. Kung sakali man, siguro, kailangan na lang nating tanggapin. Hindi lang buhay ng tatay mo nasa panganib. Sa tindi ng kasalanan niya, hindi imposibleng madamay ang lola ko. Ay, pwede ba kaysa mag-isip tayo ng kung ano-ano, magdasal na lang tayo ng taimtim? Makakatulong yon para mangyari ang ating hiling na kaligtasan para sa kanila. Samantala, matapos ang mahigit 6 na oras na paglalakbay ay narating nila ang bundok. Labis naman ang pagtataka ni Erning dahil tila wala man lamang bakas ng pagod at pawis ang matanda, samantalang siya ay naliligo na sa sarili niyang pawis. Masyado talagang malakas ang kapangyarihan ng matandang ito. Anong klaseng anting-anting kaya ang tangan niya? Posible kayang galing sa kwintas na suot niyang yon? Ay, napakalayo pala nito. Sigurado ka bang ito ang eksaktong lugar kung saan inilibing niyo ko? Ang kapangalan ko pala. Siguradong sigurado ako. Hindi ko makakalimutan ang lugar na ito. Akala ko nung araw na yun ay katapusan ko na. Masyadong mabangis na mambabarang si Salve. Maswerte at napapayag ko ang mga kasama ko na kami magsanib pwersa upang mapatay siya. Kaya lamang ay hindi ko inaasahan na mananatiling buhay ang sumpa niya. Hindi ba dapat mawawala rin yun kasabay ng pagkamatay niya? Yun ay para sa mga karaniwang mangkukulam.
Ang sumpa ay mananatiling buhay at mabisa depende sa lalim ng sugat at puot na pinagmumulan nito. Maaari ding isang malaking pagkakamali na isiping patay na siya. Maaari ding may nagpatuloy o may kaalib siya sa pambabarang. Ano sa tingin mo? Imposible. Nag-iisa na lamang sa buhay si Salve. Mula nang hiwalayan siya ng kapatid kong si Nardo ay minabuti niya magtago dito sa bundok habang nag-aasik ng dagim sa buong baryo gamit ang pambabarang. Siguro kung nandito na kayo sa lugar namin ng mga panahon na yun ay marami kayong nailigtas na buhay. Mamaya, bago sumapit ang dilim, isasagawa na natin ang ritual. Sa ngayon ay, teka, magpahinga ka muna. Kailangan mo ng sapat na lakas para sa sakit na mararanasan mo bago ka mamatay, Erning. Heto, kumain at uminom ka ng tubig para mawala ang pagod at gutom na nararamdaman mo. Mukhang namumutla ka na. Salamat. Napakasarap ng tubig. Teka, bakit parang nahihilo yata? Paano ba yan? Matulog ka muna ng mahimbing dahil paggising mo, marami akong nakahandang sorpresa para sa'yo. Bago sumapit ang gabi ay nagmamadaling tumungo si Clara sa lugar kung saan magkikita sila ng kanyang ina. Pagdating doon ay nadatnan niya ang nakagapos at walang malay na si Mang Erning. Ina, kanina pa ba kayo rito? Ano pong gagawin natin? Umpisahan na natin ang paniningil upang maialay ng kanyang kamatayan sa ama ng kadiliman at higit sa lahat, ang kamatayan niya lamang ang magiging katapusan ng paghihirap ng karamihan dahil sa sumpa na ginawa ko at mas pinagtibay pa ng mga orasyon at pakikipag-anib niyo ni Maria sa itim na kapangyarihan. Ilang sandali lamang matapos paulit-ulit na sambitin ni na Clara at Salve ang mga kahindik-hindik na salita, ay bigla na lamang nabiyak ang lupa. Kasabay ng pagyanig ay nagkamalay na rin si Mang Erning. Kitang-kita niya ang ginagawa ng matanda katabi ang dalagang nasa tagiliran nito. Mga alagad ng demonyo! Anong pinaplano nyo, ha? Sino ba talaga kayo? Huwag mong sabihin na... Hindi maaari! Unti-unting nanumbalik ang itsura ni Salve habang ito ay humahalakhak. Ako nga! Sino ba naman ang mag-aakala na matapos niyo akong pahirapan, patayin at ilibing, ay narito pa rin ako ngayon sa iyong harapan? Bakit parang nanginginig ka sa takot, ha, Erning? Natatakot ka ba sa kung anong kaya kong gawin? Sumagot ka! Patawarin mo ko! Gusto ko lamang mabigyan ng hustisya ang ginawa mo kay Nardo. Sigurado akong pinatay mo siya dahil... anong ginagawa mo? Nararapat lamang mamatay ang pinsan mo dahil wala siyang kwenta. Katulad ng mga taong katulad mo na mapanghusga at manggagamit, parehong-pareho lang kay ni Nardo. At katulad ng sinapit niya, mamamatay ka rin, Erning. Mamamatay ka katulad na nangyari sa mga kaibigan mong albularyo at antingero na lumapastangan sa akin. Siya nga pala. Nauna nang kinuha ni kamatayan ang iyong mga kasamahan. At alam mo ba na ikaw ang pumatay sa isa sa iyong mga kaibigang antingero? Pumatay? Hindi totoo yan. Hindi ako mamamatay tao.
Talaga ha? Huwag ka na magmalinis dahil ang utak mo ay mas marumi pa sa utak ng isang kriminal. Isa kang albularyong mapagsamantala, hambog at higit sa lahat, ikaw ang nanlason sa utak ni Nardo upang iwan ako. Kaya dapat lang namamatay ka. Tulungan mo ako, Maria. Parang awa mo na. Hindi po ako si Maria. Pasensya na ho, hindi ko kayo matutulungan. Ganun po talaga. Tanggapin nyo na lang na kapag gumawa kayo ng kasamaan, triple ang kabayaran. Pahigpit na ng pahigpit ang tali sa katawan ni Erning hanggang sa unti-unti na itong nahihirapan sa paghinga. Anak, tawagin mo ang ating mga kaibigan. Maaaring uhaw na sila sa dugo sa mga oras na ito. Mga kaibigan kong uwak, pumarito kayo at pagsaluhan ang laman at dugo ng katawan ng lalaking ito. Huwag kayong titigil hanggat humihinga at hindi siya nauubusan ng dugo at lakas sa kanyang katawan. Dukutin niyo ang kanyang mga mata at pagpiestahan niyo ang dila niya. Ayan na sila, ina. Paalam na, Erning. Wag! Tama na! Ama ng itim na kapangyarihan, ito na ang huling buhay na hinihingi mo. Ngayon din ay tanggalin ang sakit na nagpapahirap sa mga tao na binarang ko. Mula sa sakit na hindi maipaliwanag, palayain mo sila sa sumpa na aking binitawan. Bilang kabayaran ng kahilingan ko at pansamantalang buhay ko, inaalay ko na rin ito sa iyo. Palayain mo na ang mga anak ko. Ako na lang ang kunin mo. Kasabay ng mga katagang yon ay nagsimulang kumulog at kumidlat. Umihip din ang napakalakas na simoy ng hangin na nagpabagsak ng ulan. Ina, anong ginagawa mo? Hindi ka pa pwedeng mawala. Patawarin mo ko, anak. Nang isilang ko kayo, ay inialay ko kayo sa kadiliman. Bagay na hindi ko dapat ginawa. Patawarin niyo ako kung minulot ko kayo sa kasamaan at paghihiganti. Sana sa pagkawala ko ay tuluyan niyo ng palayain ang inyong mga sarili. Subukan niyong ituwid ang lahat, Clara. Ipaunawa mo kay Maria dahil sa inyong dalawa, ikaw itong magbibigay liwanag para magbago pa ang malalim na paniniwala niya sa kapangyarihan na taglay ninyong dalawa. Ibaon mo ang aklat at huwag nang gagamitin pa. Susubukan pa sanang yakapin ni Clara ang ina nang may kung anong persang tumulak sa kanya. Nilamon ng lupa ang katawan ni Erning at tinamaan naman ng malakas na kidlat si Salve. Sa isang iglap ay para yung kahoy na naging abo. Gumagapang sa putik si Clara sabay niyakap ang naiwang kasuotan ng kanyang pinakamamahal na ina. Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito kay Maria? Bakit naman ngayon pa? Mahal na mahal ka namin, ina. Hindi kita masisisi sa lahat ng desisyon mo. Huwag ka mag-alala. Mananatili kami matatag kahit wala ka na. Susubukan kong baguhin ang tadhana na nakalaan para sa amin, ina. Samantala, Maria, magaling na ako. Tingnan mo, wala na mga sugat ko at bumalik na ang dating katawan ko. Magaling na ako, Maria. Ibig sabihin, wala na ang sumpa. Kaya lang, posibleng buhay ng tatay mo naging kapalit nito. Sana maging maluwag sa kalooban mo na tanggapin ang pagkawala niya kung sakali man. Maswerte ka dahil mahal na mahal ka ng iyong ama. Isinakripisyo niya ang buhay niya para sa'yo. Makalipas ang isang araw, tinanggap na lamang ni Andoy ang naging kapalaran ng kanyang ama. Nagdala ko ng mga gulay at saging. Kapag may kailangan ka,
huwag ka mahiya magsabi sa akin. Kung kailangan mo ng katuwang kapag nanggagamot ay maaari kitang tulungan. Kahit ano, makabawi man lamang ako sa nangyari sa lola mo. Huwag mo nang isipin yon. Lahat ng bagay ay nangyayari ng may dahilan. Salamat Tito pero hindi mo naman kailangan gawin to. Wala namang kapalitang pagtulong at lalong walang katumbas ang buhay ng lola ko para sa akin. Agad na rin nagpaalam ang binata sabay tumalikod. Bakas pa rin ang kalungkutan sa mukha nito. Hindi kalayuan ay may isang babae ang nakasalubong ni Andoy. Kamukhang kamukha yun ni Maria at magkasing haba rin sila ng buhok. Mahaba ang suot nito at may telang nakatalukbong sa kanyang ulo. Sinulyapan siya, sabay binawi ang tingin nila na tila ba nahihiya. Miss, kapatid mo ba si Maria? Pasensya na magkamukha kasi kayo eh. Oo, kakambal ko kasi siya. Pumunta lamang ako para bisitahin ko sila ni Lola. Pwede mo bang ituro sa akin kung saan sila nakatira? Oo naman, ayun dun sa kubong yun. Ang totoo, kagagaling ko nga lang dun eh. Sige, salamat ha. Mukhang hindi sanay sa tao yung kapatid niya. Tsaka wala rin siyang nunal sa mukha katulad ni Maria. Di bale, babalik pa naman ako para mas makilala ko sila. Kailangan ko lamang palipasin to dahil baka masisi pa ako sa nangyari sa lola nila. Paano kaya kung buhay pa sila at nahirapan lang bumaba ng bundok? Kung hindi lang talaga delikado, hahalughugin ko yun. Mahanap ko lamang kahit bangkay nila. Buhay man o patay, gusto ko pa rin makita si tatay. Alam ko na isa sa kanila ni Maria makakatulong sa akin. Samantala, nagmamadaling pumasok si Clara sabay isinara ang tarangkahan ng pinto sa kubo. Nadatnan niyan nakaluhod at taimtim na bumubulong si Maria na nais malaman ang kalagayan ng kanyang ina, pati na rin si Mang Erning na kasama nito. Napabalikwas nang maramdaman ang paghawak sa braso niya ni Clara na noon ay hindi napigilang mapahagulgol. Wala na sa ina, Maria. Isinuko niya ng kanyang sarili kapalit ng kalayaan natin sa itim na kapangyarihan. Ano ba sinasabi mo, Clara? Hindi basta-bastang gagawin yun, Nina, na wala man lamang pasabi. Hindi niya tayo iiwan ng ganun-ganun na lang. Hindi rin ako makapaniwala sa ginawa niya. Sinubukan ko siyang pigilan pero nabigo ako, Maria. Huwag ka lang umiyak. Ang mahalaga nandito tayo at gagawin natin ang magkasama ang huling kahilingan niya. Gusto niyang talikuran na natin ang itim na kapangyarihan at mamuhay katulad ng iba. Subukan nating ipagpatuloy ang panggagamot sa pamamagitan ng mga halamang gamot at iba pang paraan na itinuro niya sa atin. Hindi tayo basta-basta makakawala sa itim na kapangyarihan, Clara. Itong bumubuhay sa atin at kung wala ito, mawawala ng saysay ang buhay natin. Pwede nating subukan, Maria. Hindi pa huli ang lahat para sa ating dalawa. Isang gabi, nagmamasid mula sa labas ng bakod si Andoy sa kambal na noon ay may hawak-hawak na aklat, sabay tumungo sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Lumipat siya ng pwesto, nagbabaka sakali na makita ang ginagawa ng kambal at marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Ito na ang huling pagkakataon na mahahawakan at gagamitin natin ang aklat ng itim na karunungan. Ay, kung hindi lang dahil sa kahilingan ni nanay, hindi ako titigil sa pambabarang eh. Hindi sapat na mamatay lang ang Erning na yon. Dapat pati yung anak niyang si Andoy. Maswerte siya dahil binawi na ni nanay ang sumpa. Kaya ayun, nakaligtas siya sa kamatayan. Ikaw talaga. Ibabaon ko na to ha. Pangako na mula ngayon, hindi na natin bubuksan ang aklat na yan. Oo na. Sa ulado ko naman ng laman ng bawat pahina ng aklat na yan. Kaya kung kakailanganin... Maria, ano ka ba? Makalipas ang isang buwan,
mas lalong naging matunog ang pangalan ng kambal sa mga karatig baryo bilang magagaling na manggagamot. Minahal sila ng mga tao at sobra-sobrang pinasasalamatan. Wala silang hinihinging kapalit. Lahat ng mga ibinibigay sa kanila ay kusa at bukal sa kalooban na ibinibigay ng mga natutulungan nila. Aba, parang palaging fiesta dito sa bahay nyo Kumain ka na lang. O di kaya kumuha ka na lang ng kung anong gusto mong dalhin sa bahay nyo. Kunwari ka pa eh. Matanong ko lang, napapadalas ang pagpunta mo rito Nililigawan mo bang kakambal ko, ha? Clara, nililigawan ka ba nito? Si Andoy nililigaw? Hindi Magkakaibigan tayo kaya walang mali siyang pagdalaw ko. Alam nyo naman na malaki ang utang na loob ko sa inyo. Dahil sa iyo, Maria, at sa lola mo, gumaling ako. Mga demonyo't mapagpanggap. May hangganan din ang lahat. Wala kayong karapatang magsaya. Paano? Maggagabi na naman. Uuwi na ako. Mag-iingat kayo Isara nyo na maayos ang pintuan, lalo na sa gabi. Marami pa namang masasamang loob dyan sa tabi-tabi. Ano ka ba? Halos lahat ng mga taga rito, maging sa mga karatig baryo, kilala kami. Kaya sa tingin ko walang gagawa ng kalokohan sa amin. At saka, kapag nagkataon ay titirisin ko lamang sila na parang kuto. Sige na, umuwi ka na at mas delikadong abutin ka ng gabi sa daan. Kinaumagahan, nagising ang kambal. Inayos ang mga upuan ng mga nagpapagamot sa kanila. Natanawan nila ang ilang mga taong nagkukumpulan, nag-uusap at nakatingin sa kanilang dalawa. Grabe naman, totoo kaya na anak ng mambabarang ang dalawang yan? Ang balita ko ay ang lola at nanay ng kambal na yan ay parehong kampo ni Satanas. Naku, siguro pinagtatakpan lang nilang pagkatao sa pamamagitan ng panggagamot. Kunwari ng gagamot tapos bandang huli kung ano-anong sakit ang ibinibigay sa mga nagpapagamot sa kanila. Kaya mabuti pa, mag-abang tayo dito at pigilan sila na wag na magpagamot sa mga yan. Mahirap na. Hoy, ano na naman chismis yan Alam nyo kung totoo man yang ikinakalat nyo at kung saan man nanggaling yan, ipagdarasal ko na unahin kayong barangin dahil sa totoo lang, yung mga bunganga nyo ang perwisyo sa baryong ito. Manong, hindi ito basta-bastang chismis lang. Totoo ang sinasabi namin. Ano bang pinag-uusapan nila at parang kanina pa sila nakatingin sa atin? Huwag mo nalang pansinin ang mga yan. Ang mabuti pa, ihanda na natin ang mga halamang gamot na gagamitin natin mamaya. Siguradong maya-maya ay dadagsain na naman tayo ng mga tao, lalo na't Biyernes ngayon. 5:00 ng hapon, nagtataka sila kung bakit bilang lamang sa kamay ang nagpapagamot nung araw na yon. Hanggang sa may isang batang lalaki. Ate Maria, Ate Clara, umalis na po kayo dito. Ano? Bakit naman kami aalis? Papatayin kayo ng mga tao. Nagagalit sila dahil mambabarang daw kayo. Umalis na kayo bago pa sila dumating. Maria, halika na. Bakit tayo aalis? Wala naman tayong ginagawa masama Lalabas din ang katotohanan. Sa ngayon kailangan muna nating umalis. Bilisan mo, halika na. Maraming salamat bata Tatanungin namin malaking utang na loob sa iyo to. Dumaan sila sa likod na bahagi ng kanilang bahay. Bago yon ay nagmamadali nilang binungkal ang lupa kung saan ibinaon ang aklat, ngunit pagtingin nila ay wala na yon doon. Halika na Maria, baka maabutan pa nila tayo. Sunugin ang bahay ng mga salot sa baryong ito! Ano pang hinihintay natin? Mga kasama, pasukin at patayin ang mga mambabarang! Si Andoy ba yun? Hayop na yon. Traitor siya. Bilisan na natin. Sapat nang alam natin na palabas lang ang pakikipagmabutihan niya sa atin. Ilang sandali pa. Wala sila dito. Nakatakas na sila. Mas mabuti pang tuluyan na silang umalis kaysa magpatuloy pa maghasik ng kasamaan. Huwag kayong mag-alala. Susubukan kong aralin ang panggagamot gamit ang aklat na iniwan sa akin ng aking yumaong ama na biktima ng mga hayop na mambabarang.
Ako magpapagaling sa mga may sakit, hindi ang mga alagad ng dilim na nagpapanggap lamang. Maraming salamat, Andoy. Kung hindi dahil sa'yo, baka napahamak na mga taga rito sa atin. Ginawa ko lang ho kung anong tama. Hindi ko naman huhayaang mapahamak ang mga tao dahil lang sa kambal na mambabarang na yon. Sigurado may pinaplano silang masama sa atin. Para wala na silang balikan, sunugin na natin ang bahay na to. Tama, sunugin na natin! Salot ang mga yon! Habang tinutupok ng apoy ang bahay ng kambal, ay nakangising pinagmamasdan yon ni Andoy. Sa wakas, nakaganti na rin ako sa inyo. Ngayong nasa akin ang aklat ng karunungan, wala na kayong magagawa pa para gantihan ako. Ito nang kabayaran sa ginawa niyo sa akin sa loob ng mahabang panahon, at lalong-lalo na sa pagkamatay ni tatay. Masaya siyang tumalikod at naglakad pauwi, pasipol-sipol nang may biglang tumamang bato sa kanyang batok. Aray! Buisit! Sinong? Hoy, sinungaling ka! Sinungaling! Ikaw ang masama, hindi sina Ate Maria at Clara! Lintik ka! Bumalik ka dito! Titirisin kita! Sa kabilang banda, madaling araw na nang marating ng kambal ang kuweba. Maayos na sana ang buhay natin. Paano na tayo ngayon? Alam mo, kailangan natin turuan ang leksyon ng lalaking yun. Pero nangako tayo kay nanay, hindi ba? Kapag gumanti tayo at bumalik tayo sa pambabarang, para na rin nating pinatunayan na tama ang sinasabi nila sa atin. Hindi lalabas ang katotohanan kung magtatago lamang tayo dito habang buhay. Hindi natin kailangan pumatay o may saktan na inosente. Gusto ko lang turuan ang leksyon ng lalaking yon. Siguradong nasa kanya aklat ng karunungan. Huwag nating hayaang magamit yun sa panghasik ng kasamaan. Walang masama na lumaban lalo na sa mga taong katulad niya, Clara. Kapag nagpatalo tayo sa mga taong katulad ni Andoy, wala rin yung pinagkaiba sa pagyapak natin sa itim na kapangyarihan. Maparusahan lamang ang dapat maparusahan. Ikaw at ako ay iisa. Sa isip at diwa, tayo'y magkakampi hanggang sa huli. Oo na, pumapayag na ako pero ipangako mo sa akin na mananatili tayong mabuti sa mga tao, ha? Huwag na nating hayaang maulit pa ang nakaraan. Mas masarap pa rin na magpalaganap ng kabutihan at tumulong sa mga nangangailangan. Nung mga sandaling yon, sa harap ng dati nilang altar sa loob ng kuweba, sabay nilang binibigkas ang mga kakaibang salita. Kasabay noon ay ang mainit at malakas na hangin na nararamdaman nila habang patuloy na isinasagawa ang ritual ng pambabarang. Ang bawat titik ay mabubura, ang ilang pahina ay magliliyab, hanggang sa mapaso at mabitawan ng aklat na hindi nararapat para sa kanya. Sa tulong ng mga maliliit at naglalakihang gagamba, sindakin at paglaruan siya, takutin hanggang masirahan ng bait at aminin sa mga tao ang kanyang ginawa. Linisin ang kaisipan ng mga taong napaniwala niya at gawing katatawanan ang isang traidor na kaibigan na katulad niya. Huwag nang hayaan pang makapanira ng kapwa ang bibig niyang puno ng kasinungalingan at ang mata niyang punong-puno ng inggit ay pagkaitan mo ng liwanag. Sa kabilang banda, pagdating sa bahay ni Andoy ay agad niyang kinuha sa loob ng aparador ang libro. Ngayong ako na nagmamay-ari nito, marami na akong kayang gawin. Magiging makapangyarihan ako at magagawa akong paglaruan ng mga tao sa baryong ito at maging ang mga karatig baryo. Sasambahin niyo ako na parang Diyos. Nang buksan niya ang libro ay laking gulat niya na wala ni isang letra na makita sa bawat pahina noon. Ha? Anong nangyayari? Nasaan ang mga nakasulat dito? Aray! Saan nagmumula ang apoy? Lumiyab ang apoy mula sa libro, dahilan para masunog ang kanyang muka. Ibinalibag niya yun, sabay sumuot sa kanto ng kanyang bahay na animoy takot na takot.
May sa demonyo ang aklat na yan. Akala mo ba mapapakinabangan mo yan, Andoy? Pasensya ka na, pero hindi ka karapat-dapat magmay-ari ng kahit anong kaalaman dahil isa kang gahaman. Basang-basa ko na ang buong pagkatao mo. Maria, alam ko ikaw yan. Hayop ka. Tigilan mo na ako. Tigilan? Sino bang punot dulo nito? Hindi ba't ikaw? Pinilit namin mamuhay ng mapayapa ni Clara. Tinuring ka naming kaibigan, pero anong ginawa mo? Dahil dyan, ipapakita ko sa iyo ang kayang gawin ng mga totoo naming kaibigan. Tumakbo ka na, dahil kahit saang sulok ka magpunta, hindi ka nila titigilan. Mula sa labas ng bahay, gumapang ang napakaraming gagamba. Pumasok ang mga yun sa kabahayan at lumapit sa noon ay nanginginig na si Andoy. Ayoko na. Takot ako sa gagamba, Maria. Maawa ka. Lumayas kayo sa bahay ko. Tulong! Dahil sa mas dumami ng dumami ang mga yon, ay lumundag siya sa may bintana at kumaripas ng takbo. Tama na, Maria. Kailangan na nating magpahinga. Mas mabuti pang lumipat na lang tayo sa ibang lugar kung saan mas ligtas tayo. Hindi natin kailangan ipilit ang sarili natin sa mga mapanghusgang tao. Taus-puso tayong tumulong pero napakadali pa rin na husgahan nila tayo ng ganun-ganun na lang. Ngayon, tingnan natin kung anong pakiramdam na naniwala sila sa isang baliw at sinungaling. Pagsisisihan nila ang ginawa nila sa atin. Nung mga sandaling yon, hindi pa rin magkamayaw sa pagsigaw at pagtakbo si Andoy. Tumigil lamang yon nang makaramdam ng matinding pagod at unti-unting nanlalabo ang kanyang paningin. Ano nangyari dyan? Abay mukhang nag-aadik ata. Pawis na pawis at balisa. Hoy Andoy, anong tinira mo, ha? Naririnig niyo yun? Hindi masama sina Maria at Clara. Malaki ang kasalanan ko sa kanila. Traidor ako. Oo, traidor. Ninakaw ko yung aklat. Papatayin ako ng mga tao dito. Nandyan na naman sila. Ay, malala palang tama nun. Pambihira. Paniwalang-paniwala pa naman tayo sa mga kwento niya. Siraulo pala yun. Pagdating sa sentro, nang makita niya ang maraming tao na nakatingin sa kanya, ay mukha ni na Maria at Clara ang kanyang nakikita. Sisigaw sana siya para sabihin ang ginawa sa kanya ni na Maria, ngunit wala man lamang nikatiting na boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Maya-maya, halo-halong malalakas na boses ang naririnig niya, sabay gumapang na parang gagamba. Nangangapa sa lupa at tuluyan ng walang makita. Makalipas ang ilang araw. Naririnig mo ba ako? Ito, tinapay. Kumain ka na. Kung naging mabait ka lang kina Ate Maria at Clara, hindi mangyayari sa ito. Ay, makita ko pa sana sila. Kaya lang siguradong hindi na sila babalik dito. Ikaw kasi. Hoy bata, umalis ka nga dyan. Magnanakaw ka na naman ano? Asa na ba yung pamalo ko dito, ha? Oy, hindi po. Wag, hindi niyo po ako maabutan. Hoy, bumalik ka dito! Ang hirap naman maging palaboy. Lagi na lang ako napagkakamalang magnanakaw. Kung buhay lang si nanay, hindi sana mangyayari sa akin to. Psst! Bata, halika. Bilis! Ate Clara, ikaw ba yan? Oo, binalikan ka namin. Aalis na kami. Pupunta sa malayo at magsisimulang muli. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa amin. Talaga po, sasama po ako sa inyo, ate. Ayoko na po dito sa mga kamag-anak ni mama. Tsaka yung mga taga rito, tinatawag akong salot at magnanakaw. Masasama po sila. O sige na, tama na yan. Mula ngayon, wala namang aapi sa'yo. Tayo na? Kasama ang bata ay pumunta sila sa karatig lalawigan kung saan walang nakakakilala sa kanila.
Tinuring nilang nakababatang kapatid ang batang yun. Itinuloy ang panggagamot at namuhay ng payapa at tuluyan ng tinalikuran ng kambal na mambabarang ang itim na kapangyarihan. Isa na namang napakagandang kwento mula sa kwentong Enteng, mga kaibigan. Dahil dyan, meron na naman tayong shoutout. Hi kay Lita Seniruk, kay Bella DMT from Kuwait, kay Lucy Indaya, hello po kay Bev Singer from Kuwait, kay Maria Salvacion Tamayo from Parañaque, kay Maris Almoete, hi kay Lourdes Grace Garde, hello kay Nelly Aldeguer, kay Angela Noherio, kay Mary Grace Combes, hi po kay Mitch Cruz, kay Beverly Carbajosa, hello kay Carmina from Oman, kumusta po Darwin Cabiso from Riyadh, hello kay Doresa Magno, hi kay Liza Takada, kumusta po Helda Brazal, kay Jovi Keliste, hi kay Colin Luwang, Delneth Adorza from Bataan, hi kay Mercy Alvero, kay Christine Angela Grefaldia, hello din po kay Broken Vow, kay Troy, Tresha May, Axel Rose, Rhea Jean at Maria Rosalie Galandines from Cagayan de Oro City. Hi kay Bea Pink, hello kay Chona Bainosa from Malaysia, hi din po kay Virginia Belay, kay Lord Queen of Vlog, hello din po kay Tino Ramos, kay Lydia Lopez at syempre kay Romilyn Aquino at kay Mark Lawrence. Yung pong hindi natin nabanggit, sa susunod po sigurado po yan. Naglilista lang po tayo. Maraming salamat sa suporta sa Kwentong Enteng.